Good day. Mga kapatid, gagawa ako ng preview ngayon. No? At bago na ang morning revival natin, natapos na yung isa. No? So bago na ito. At syempre, dahil bago yung morning revival natin, gusto kong basahin yung title nitong ating bagong morning revival. So basahin ko yung title. Ang title niya ay Christ as the Great Light, the one who has authority, the physician, the bridegroom, the unfolded cloths, and the new wine. Dahil great yung Christ natin, great siya sa kung ano siya, great siya sa kanyang mga nagawang proseso, great din ang kanyang salvation, great din ang mga blessing niya sa atin. Kaya siyempre, kailangan niya ng mga titulo. So, ang daming titulo. So dito sa ating MR ngayon, binigyan tayo ng 6 na titulo. Great Light, has the authority, physician, the bridegroom, unfolded cloths, and the new wine. So 6 na titulo. So yan yung magiging paksa dito sa ating MR na ito. Kaya ngayon, bali sa schedule natin ngayon ay Week 1, Day 1, ang paksa ay Great Light. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Meron tayong 2 Bible verses dito. Matthew 4:16. The people sitting in darkness have seen a great light. And to those sitting in the region and shadow of death, to them light has risen. Yung isang verse naman ay John 8:12. Again, therefore, Jesus spoke to them, saying, I am the great light of... Okay, ulitin ko. Again, therefore, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. He who follows me shall by no means walk in darkness, but shall have the lights of light. Madalas kasi, no? Kapag na-meet mo ang Panginoon, lalo first time mo siya na-meet, ang unang experience na mararanasan mo tungkol sa Panginoon ay siya ang liwanag. Pero dito, hindi lang sinabing liwanag, great light. Matinding liwanag o dakilang liwanag. Hindi ko alam kung anong ginamit sa Tagalog. Great light. Kaya siguro yan na lang din ang gagamitin ko. Siya ang great light. At binanggit dito, yung mga tao nung panahon na yon, bago nila nasumpungan ng Panginoon, ang kanilang kondisyon ay they are sitting in darkness. Nakaupo sa kadiliman. At yung isa naman nakaupo sa rehiyon ng anino ng kamatayan. Nakakatakot na title to. Anino ng kamatayan. Siyempre, kamatayan, ano yan? Yan ay isang bagay na galing kay Satanas. Pag sinabi mong merong anino ng kamatayan, malapit na yung kamatayan. Kadalasan kasi yung object, meron siyang anino eh. Kung minsan, ang unang dumadating yung anino. At pag dumating na yung anino, malapit na yung anino, yung object na ang dadating. Eh dito, nakaupo sila sa anino ng kamatayan. Na ang ibig sabihin, ang kamatayan nandiyan sa paligid nila. At alam natin, ang kamatayan ay galing kay Satanas. Magbabasa na ako. Matthew 4:16 indicates that we may experience and enjoy Christ as the great light, rising to those sitting in the region and shadow of death and shining over the people sitting in darkness. That this light is actually Christ Himself as the light of life, shining in the shadow of death. Ang Panginoon natin ay sinabi na siya ang liwanag ng buhay. Ano ba ibig sabihin ng term na liwanag ng buhay? Kasi ang Panginoon, siya ang buhay, siya rin ang liwanag. Kaya pag sinabi mong liwanag ng buhay, ito ay liwanag na nanggagaling sa buhay.
ang buhay ay liwanag. Kapag ang Panginoon ay dumating sa iyo bilang buhay, so ang buhay ay isang bagay na tinatanggap natin. At mula sa buhay, nagkakaroon tayo ng karanasan ng liwanag. Kapag gusto mo ng liwanag, dapat bumaling ka sa Panginoon. Ano ba ang Panginoon sa atin? Siya ay buhay sa atin. Kaya sinasabi sa Colossus na si Kristo ang ating buhay. Siya ay dumating tungo sa loob natin, dinala siya ng Espiritu bilang buhay. At dito sa buhay na ito, merong liwanag. Nang ibig sabihin, nung dinala niya ang buhay tungo sa atin, naidala niya ang liwanag. Ang malakas na karanasan ng buhay ay ang liwanag. Kasi itong liwanag, talagang ano ito ramdam mo. Ramdam mo siya. Walang iniwan niya sa isang lugar na madilim. Ang dilim. Biglang sinindihan yung ilaw. Ramdam na ramdam mo yung pagdating ng ilaw sa gitna ng kadiliman. Lalo yung buhay ng tao. Sinasabi sa atin, ang buhay ng tao, bago niya nasumpungan ng Panginoon, ay punong-puno ng kadiliman. Nakaupo siya sa kadiliman. Ano pa? Siya ay nasa anino ng kamatayan. At yan ay isang kadiliman na nanggaling kay Satanas. Tutuloy ko yung basa. Amen. In Matthew 4:16, the Lord Jesus made no display of power or authority. Rather, he walked on the seashore as a common person. But when he contacted people by the Sea of Galilee, he shined upon them like a great light, shining in the darkness and in the region and shadow of death. Kaya yung mga tao, sinasabi rito, walang Kristo, walang Diyos. Mga taong nakaupo sa kadiliman, mga taong nakaupo sa anino ng kamatayan. Ganyan ang kondisyon ng tao. Pero nung kinontak sila ng Panginoon, nung nasumpungan nila ang Panginoon, nakakita sila ng great light. Kaya yan yung unang experience ng tao sa Panginoon. Nakakita siya ng great light. Kaya kung ano yung karanasan na yan, pwede natin sabihin, ganyan din ang karanasan natin. Nung una mong nasumpungan ng Panginoon, sa buhay mo, noon ka nakakita ng liwanag. Kasi yung mga yung buhay ng tao, talaga nasa kadiliman tayo Pero hindi naman natin alam yun. Ang experience natin sa situation natin, tayo ay nasa kadiliman nang hindi natin alam. At itong kadiliman na ito, na-expose lang siya. Nakita natin yung buhay natin nung na-meet na natin ang Panginoon. Nung nasumpungan natin siya bilang dakilang liwanag o great light, noon mo nalaman na, yung nakaraan, ako pala'y nasa kadiliman. Ako pala ay isang taong nakaupo sa kadiliman, nakaupo sa anino ng kamatayan. Wala tayong alam noon. Kaya ito ay isang malaking pagpapatunay na totoong nasumpungan natin yung Panginoon. Kasi meron ganyang karanasan. Amen. Wherever Christ comes, light comes also. As a great light, He springs up to those who are sitting in the region and shadow of death. Before we were saved, we all were in that region, a region full of the shadow of death. The shadow of death is darkness, the darkness of Satan. To those sitting in such a darkness, Christ comes not only as light, but as the great light. Matinding liwanag. Hindi lang light, great light talaga nung dumating siya. Ang daming nagliwanag sa buhay natin.
Dati, hindi natin alam yung condition natin. Hindi natin alam na yung kinalalagyan natin ay kadiliman. Hindi natin alam na maraming mga bagay na kadiliman sa buhay natin. Hindi natin alam. Pero nung dumating siya, dinala niya yung great light. Lumiwanag yung buhay natin. Nakita natin ang maraming bagay ng kadiliman na kinasadlakan natin. Kaya ito ay isang pagpapakita na ang Panginoong Jesus ay great light. At ito rin ay isang malaking tanda na siya ay dumating sa buhay natin. At pwede natin sabihin, ito ay karanasan ng kaligtasan na dinala ng Panginoon tungo sa atin. Kaya ganyan yung buhay natin. Binabasa natin to. At habang binabasa natin, nare-recall natin kung ano yung buhay natin. Mula noon hanggang sa na-meet natin ng Panginoon. Ako, recall ko yan. Yung nakita ko itong mensahe ito, nag-isip ako ng buhay ko. Ang dilim pa ng mga nakaraang panahon. At merong istorya ng unang pagkasumpong ko sa Panginoon. Hindi ko maintindihan. Pero nakaramdam ako ng liwanag mo. Kaya lang walang salita para i-explain yun. May liwanag, pero walang salita. Pero pwede ko sabihin, yung unang pagkakataon na nasumpungan kong Panginoon ay sa meeting dito sa recovery. Kanina nga iniisip ko, ano ba meron nung una akong umattend sa meeting na yan? Ang iksi lang kasi, na-invite lang ako eh. Hindi ko nga tinapos, umalis na ako eh. Pero ang natandaan ko, nagkaroon ng mga releasing of the spirit ng mga saints. Sumisigaw. Wala akong matandaan na salita na noong panahon na yon na nandun ako. Pero alam ko may liwanag ako nakita. Yun yung una. Pwede ko sabihin, yun ang unang encounter ko sa Panginoon ng liwanag sa meeting. Pero hanggang ngayon, wala akong matandaang narinig ko doon sa meeting na yon. Nung pangalawang dalo ko, may natandaan na ako, may narinig na ako. So yung unang attend ko, wala akong matanda. Isang maiksing meeting lang ng parang nagsisigawan. Hindi ko alam bakit, at ano ba nangyayari dito? Pero may liwanag. Hindi, ang ibig sabihin ng liwanag, parang gusto mo yung lugar. Ganun. Merong something na maaliwalas dito sa lugar na ito. Nung pumasok ako, parang nakadama ako ng isang pagka-maaliwalas na atmosphere. Pero wala akong matandaan. So yan yung karanasan ko ng liwanag. Yun yung first. Amen. When we called on the name of the Lord Jesus, receiving Him into us, the divine light came into our being. Immediately, we had a sense of something shining within. This kind of shining is the shining of Christ as light. The shining of Christ as light within us is a strong confirmation that we have been born of God to be His children. So yun pala. So yung unang encounter mo sa Panginoon, parang may liwanag ka nakita. Pero nung nadala kang tumawag ng pangalan ng Panginoon, oh Lord Jesus, yung liwanag pumasok sa loob mo. At ang pandama mo, yung liwanag ay nagliwanag sa loob mo. Para bang nadala tayo sa isang sitwasyon na nakita natin yung sarili natin. Kung na tayo ay marumi, salanan, nangangailangan ng tagapagligtas, at dahil dyan, nagpaling tayo sa Panginoon. So yun yung mga ilang karanasan na pwede natin masabi na dumaan din tayo sa mga ganitong karanasan. Kasi pag binabasa natin, sinasabi natin, parang sasabihin, oo nga, ganyan nga. Amen. So ito ay pagpapakita na tayo ay naisilang na muli ng Diyos ng liwanag. At tayo ay naging mga anak ng Diyos. At tayo ay mga anak ng liwanag.
So ito ay mga ilang karanasan. Amen. Peter, Andrew, James, and John did not realize that they were in darkness as they were working there by the Sea of Galilee to make a living. They were in the shadow of death. This is a picture of today's situation. Many Christians met the Lord Jesus at some riverside and were saved, but later they did not care for that experience. Rather, they cared for making a living. Therefore, they went to the Sea of Galilee to earn a living. Without knowing it, they entered into darkness and into the shadow of death. Although striving to earn a living in the large cities like Los Angeles, New York, and Chicago are in darkness and in the region and shadow of death. Amen. So yung pag sasabi rito ng ilang karanasan, sabagat ito ay karanasan ng mga disipulo ng Panginoon na tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng dakilang liwanag. So ang pagtawag niya ay ang dakilang liwanag na meron siya. Merong unang pagtawag na hindi naman ganong kalakasan, pero nakapagligtas sa kanila. At nagkaroon ng Panginoon ng ikalawang pagpapakita. Ito ay nandun na sila sa Galilee. Pumunta sila sa Galilee, syempre para maghanap buhay. Kasi kailangan ng tao maghanap buhay. So hindi nila alam na nung pumunta sila doon para maghanap buhay, yung lugar na yon ay isang kadiliman. Nakaupo sila sa kadiliman. Ano pa? Nakaupo sila sa lilim ng kamatayan. Pero ang nasa isip nila, anak buhay to, trabaho to, o negosyo to. Ito ay isang pagkikitaan ng kabuhayan. Wala kang alam na yan ay kadiliman. At sabi niya, lahat ng sitwasyon ng tao ay ganyan. Nasa gitna ng kadiliman. He came to the Sea of Galilee, and he is still coming to the Sea of Galilee today, walking about the seashore, seeking to catch us. This time, he comes not as a little lamb, but as a great light. Amen. So, nung una nilang nasumpungan ng Panginoon, isang maliit lang na kordero, mahina, ang dating, pero kayang magligtas. Kaya yung kaligtasan, kasi ito nire-relate yung iba't ibang karanasan ng mga tao. Pero kasi mga tao, ang kanilang kaligtasan, hindi naman ganun ka-dynamic. Totoong naligtas sila, pero parang wala lang. Meron mga ganyan eh. Meron naman mga naliligtas, very dynamic yung kanilang kaligtasan. Sa Biblia, ganyan din naman eh. Halimbawa, ang kaligtasan ni Zacchaeus ay very dynamic. Ramdam niya, na-release siya. Ramdam niya, nagbago siya. So, naramdaman niya ang pagdating ng Panginoon. Pero meron mga na-save ng hindi naman ganun kalakas. Pwede natin sabihin yung mga disipulo ng Panginoon, hindi naman naligtas na sobrang dynamic. So yung unang occasion, pinakilala lang sa kanila, ito ang kordero ng Diyos. At maaaring nung panahon na yan, naligtas sila at nanampalataya sa Panginoon. Pero nagpunta sila sa Galilee para mangisda, maghanap buhay. Ayan, nandyan na sila sa kadiliman. Naligtas na mga nandun sa kadiliman. Kaya ito ay isang pangalawang pagpapakita na ng Panginoon sa kanila. Ngayon, hindi na isang maliit na kordero. Great light ang dumating. At dahil dyan, nadama na nila. At nagkaroon sila ng malaking liwanag sa pamamagitan ng Panginoon. So pwede kong sabihin, may ganyan din akong karanasan. May ganyan din ako. Meron din ako ng mahinang karanasan. May liwanag, pero hindi ko maintindihan. At pati mga sinabi, wala kong matandaan. Pero
merong damdamin na maliwanag at maaliwalas. At meron ding damdamin na ang Panginoon ay dadala sa loob ko at nagkaroon ng liwanag. Pero itong binabanggit dito, yung mga nakaupo sa anino ng kamatayan, nakakita sila ng liwanag mula sa Panginoon. So, yun yung sinasabi dito. So, praise the Lord. The new king did not remain in Jerusalem. He came to the Sea of Galilee, and he is still coming to the Sea of Galilee today, walking about the seashore, seeking to catch us. This time, he comes not as a little lamb, but as a great light. As Peter and Andrew were casting their nets into the sea, this great light shines upon them. As he stood there shining upon them, he might have said, Peter and Andrew, what are you doing here? Don't you remember that I met you by the river side of Jordan? Peter, don't you recall how I changed your name? That day, by the Sea of Galilee, a great light was shining upon them. Ayan na. So ito ay isang yugto ng pagkakita sa Panginoon bilang isang great light. At dyan nag-umpisa yung buhay natin. Naakit tayo ng Panginoon. Yung iba nag-serve. Yung iba iniwan na yung nets. Yung iba naman, maski hindi nag-serve ng full-time, nagsimula ng magandang church life at naglingkod sa Panginoon. So may mga istoryang ganyan na hanggang ngayon hindi natin makalimutan yung pagpapakita ng Panginoon bilang isang great light sa ating buhay. So yan yung panahon na mas binigay natin yung ating sarili upang sumunod sa Panginoon. So pwede natin sabihin, meron tayong ganyang yugto ng buhay. Meron din tayong yugto ng una na hindi ganun kalakas. Pero nung balikan ka ng Panginoon, ano ginagawa mo dyan? So ako, na-observahan ko, yung mga believer, meron ganyan mga karanasan at meron din ako. Amen. Our experience was the same as theirs. We were saved at the river side of the Jordan, but we later forgot what had happened to us and went to the Sea of Galilee to make a living. As we were working there for our living, the one whom we had met as the Lamb of God by the riverside of the Jordan came as a great light to shine upon us. As he was shining upon us, he inquired, "What are you doing here?" I believe that, in principle, a great many of us have had this kind of experience. You were saved at the river by the Lamb of God, but you were called by the Sea of Galilee by the shining of a great light. Although it may be easy to forget about what had happened by the riverside, you cannot forget the time the great light shined upon you by the Sea of Galilee. Amen. So, yan yung ilang yugto ng pagpapakita ng Panginoon. Kaya ang pinaka-most striving event ng kanyang pagpapakita sa atin ay nang nakita natin siya bilang great light. So, masasabi natin na ito ay isang prinsipyo. Na pwedeng sabihin po, hindi man exactly na ganyan, pero merong prinsipyo ng ganyang karanasan sa ating lahat. Kasi kung wala kang karanasan ng great light, wala ka sa church light ngayon. Kung wala kang karanasan ng great light, hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Kung wala kang karanasan ng great light, hindi ka nananatili sa loob ng ekonomiya ng Panginoon. Kaya ang proof na tayo ay tinawag ng kanyang great light ay ang ating pananatili ngayon dito. Maging ang paglago sa buhay. Kasi yung pagtawag ng great light, isang dynamic na simula ng buhay natin bilang isang Kristiyano. Yun yung power
yung great light. Isang ko. Yung mga iba, yung dumating ang Panginoon bilang great light, hindi nila maintindihan. Nag-consecrate sila ng buhay nila. Maski yung mga kapatid natin ng mga kabataan, bakit sila nasa training? Tapos na sila mag-aral. Ang common na sitwasyon, magtatrabaho na ako. Aral ako, magtatrabaho, pero may mga special case na mga kabataan. Imbis na magtrabaho, sila ay nag-full time sa Panginoon. At meron din naman mga ilang incident na may mga kapatid na may trabaho, pero iniwan nila yung trabaho nila. Nag-resign sila, naglingkod sila sa Panginoon. Kaya kung papakinggan mo ang mga testimony ng mga kapatid, makukonclude mo, great light ito. So, bagamat hindi natin alam ang marami mga sitwasyon ng karanasan, pero pwede kong sabihin, halos karamihan, merong ganyang karanasan. Ayoko lang magkwento ng buhay ko. Kasi mauubos yung oras. Pero meron din akong ganyang karanasan. Amen. Salamat Panginoon. Ikaw ang great light na nagpakita sa mga nakaupo sa kadiliman. Mga tao na nakaupo sa anino ng kamatayan. Panginoon, sila ay ni-rescue mo. Nakit mo. Panginoon, upang iwanan ang kamatayan, iwanan ang kadiliman, at maging tagasunod mo. Panginoon, salamat sa iyong dynamic na kaligtasan na dinala mo sa lupa. Panginoon, sa pag-isa aspekto ng iyong pagliligtas, hindi ka nagpakita ng kapangyarihan o ng autoridad, kundi pinakita mo at pinadama mo ang kapangyarihan mo bilang isang great light. Pinupuri ka namin. Amen.